Wika bilang sining, panitikan sa art appreciation. Maaring bang maging sining ang wika? Magandang araw. Sa ating talakayan ngayon sa art appreciation, susuriin natin ang isang mahalagang tanong. Maaari bang maging sining ang wika? Karaniwan kapag sinabing sining, naiisip natin ang pagpipinta, eskultura o musika. Ngunit sa araw na ito, ating patutunayan na ang wika, lalo na sa anyo ng panitikan, ay isa ring makapangyarihang medium ng sining. Ano ang art appreciation? Ano ang tunay na layunin ng art appreciation? Ang art appreciation ay hindi lamang pagtingin sa magagandang bagay. Ito ay proseso ng pag-unawa, pagsusuri, at pagpapahalaga sa iba't ibang anyo ng sining. Kung ang kulay ang medium ng pagpipinta at tunog ang medium ng musika, ang wika naman ang medium ng panitikan. Sa makatuwid, kapag binabasa natin ang isang tula o nobela, tayo ay nakikibahagi sa isang estetikong karanasan. Wika bilang medium ng sining. Paano nagiging sining ang mga salita? Ang wika ay nagiging sining kapag ito ay lumilikha ng imahe sa isipan, nakapahayag ng malalim na damdamin, gumagamit ng simbolismo at metapora, nagpapahayag ng karanasan ng tao. Sa tulang, iisa ang ating laman at dugo. Ang yakap ay hindi lamang pisikal na kilos. Ito ay simbolo ng pagmamahal, proteksyon at sakripisyo. Dito natin nakikita na ang salita ay nagiging obra maestra, elemento ng panitikan bilang sining. Ano ang mga elementong nagpapaganda sa isang akda? Tulad ng visual arts na may linya, hugis at kulay, ang panitikan ay may imagery, simbolismo, metapora, tono, ritmo, estruktura. Halimbawa, ang pag-uulit ng akala ko sa tula ay nagbibigay ng ritmo at nagpapalalim ng emosyon. Ito ay teknik na artistiko, hindi aksidente. Panitikan bilang refleksyon ng lipunan. Maaari bang maging salamin ng lipunan ang isang tula? Oo, ang panitikan ay hindi lamang personal. Ito ay panlipunan. Sa linyang, kung sa panahon ng karahasan ikaw ay naisilang, makikita natin ang realidad ng isang lipunang may karahasan. Dito pumapasok ang konsepto ng sining bilang social commentary, protesta, dokumentasyon ng kasaysayan. Ang wika ay nagiging tinig ng katotohanan, estetikong karanasan. Ano ang ibig sabihin ng aesthetic experience sa panitikan? Ang aesthetic experience ay ang malalim na pagdama sa sining. Kapag binabasa natin ang tula at tayo ay nalulungkot, naiiyak, napapaisip, nakikiramay. Ibig sabihin, nagaganap ang estetikong karanasan. Ang sining ay hindi lamang inuunawa, ito ay nararamdaman. Interdisciplinary na pagtingin. Paano nag-uugnay ang panitikan sa ibang larangan? Ang panitikan ay maaaring suriin sa iba't ibang lente. Psikolohiya, trauma at maternal bond. Sosyolohiya, karahasan sa lipunan. Teolohiya, konsepto ng buhay na walang hanggan. Etika, ito responsibilidad ng magulang. Sa ganitong paraan, ang wika ay nagiging tulay ng iba't ibang disiplina. Magatanong para sa mas malalim na pagpapahalaga, paano natin mas mapalalalim ang ating pag-unawa sa panitikan bilang sining? Narito ang ilang gabay na tanong. 1. Paano ginamit ang simbolismo sa akda? 2. Ano ang damdaming nangingibabaw? 3. Ano ang kontekstong panlipunan ng akda? 4. Paano nakaapekto ang estruktura sa kahulugan? Kung 5. Ano ang personal mong interpretasyon? Ang art appreciation ay hindi lamang paghahanap ng tamang sagot, ito ay paglinang ng mas malalim na pagtingin. Wika bilang sandata at kanlungan. Maaari bang maging sandata at kanlungan ng wika? Sa tula mababasa, yakap ko ay sapat na sandata. Ang yakap ay parehong protection, pagmamahal, paglaban. Sa pamamagitan ng wika, ang isang ina ay nagiging mandirigma. Dito natin nakikita ang kapangyarihan ng panitikan bilang sining. Paglalagom. Bakit mahalagang pag-aralan ang panitikan sa art appreciation? Mahalagang pag-aralan ang panitikan sa art appreciation dahil pinauunlad nito ang ating sensibilidad, pinapalalim ang ating empatya, pinahuhusay ang ating kritikal na pag-iisip, pinakikita ang kagandahan kahit sa gitna ng trahedya. Ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon. Ito ay sining. Ito ay alaala. Ito ang pagmamahal. At sa bawat tula may pusong tumitibok sa likod ng bawat salita. Maraming salamat.